Friday, nagising ako, hindi ako makakilos, sobrang sakit ng ulo ko, hindi, pag kumilos ako sa suka, ang suka, ang grabe po, ang nangyari yun. Yun pala po, ang BP ko ay 210/120. Napakabuti ng Diyos, mabuhay sa buhay ng ating pastor. Talagang siya po binigyan ng karunungan. Amen. Pagamat wala po yung kakapres na pagpababa ng aking dugo. Pero pinainom niya ako nung gamot. Kasayangan po kasi. Dapat talaga nag-maintenance na ako eh. Ayoko po kasi uminom ng gamot lagi. Hindi po. Ayoko po uminom ng gamot. Kaya nagkakatiwala ko sa Diyos yung aking alta-presyon ng Diyos. Tapos yung Friday na natake ako, akala ko madadala na ako sa hospital. Pero sabi ko, si Pastora, sabi ko kay Sally, anuhin mo si Pastora. Kasi si Pastora talaga, siya po yung aking nurse, nanay, Pastora, ang lahat. Salamat sa Diyos, sa kanyang buhay talaga. Tapos nung pagkali na, so pinawin mo na kami, dahil pinobserbahan pa. Nung alas 10, niya po ulit ako, 140 lang po, 100 ng Panginoon. Amen. So yun po, tayo po yung lumangon na sa pagpasalamat sa Panginoon, no? Diyan, Panginoon. Amen. Bago po tayo magpasalamat ay samahan niyo muna po ako. Amen. Na makipagbukas po kayo sa akin. Awit 92 verse 1. Ito po ang sabi. Ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit lagi, purihin ang kanyang ngalang kataas-taasan. Amen. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen. Na alam naman po natin na si Haring David, no, ay wala siyang ginawa kundi magpasalamat po sa Panginoon. Ano lang ng mga bagay na nangyayari nagaganap sa kanyang buhay ay kanyang pinagpapasalamat sa Panginoon. Dahil ang sabi po, ang magpasalamat daw po kay Yahweh ay isang mabuting bagay. Amen. So naman, yung mga nangyari na sa isang linggo na nagdaan, na tayo iningatan, ginabayan ng Panginoon, amen, ay ating pong ipagsigawan yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. So, nangyayari ko po, sino po ang nais magpasalamat sa Diyos ng buhay? So, rest po muna tayo. Amen. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ng Sister Marlene. Amen. Sa pagpapalang umaga po sa lahat. Gusto ko po magpasalamat sa Diyos na buhay, sa Amen. Nung nakaraang Friday, bago pa po yung Friday na ito, ay ganun din po yung nangyari sa akin na sumakit po bigla yung ulo ko. Pagkatapos ko maligo, paalis na po ako ng trabaho. Sumakit po bigla yung ulo ko. Ang ginawa ko, huminto ako sa may pinto, nag-pray ako. Then sabi ko, dininirelas ko siya, siyempre, tayo talagang binigyan tayo ng Lord na ipapalayasin mo sa espiritu, yung espiritu ng sakit ng ulo, na talagang sobrang sakit. Nung pinagkatiwala ko siya sa Lord, umalis ako papunta ng trabaho, sa maghapon, nakasurvive ako hanggang dumating ulit ang isang Friday. Nung Friday, nagising ako, hindi ako makakilos, sobrang sakit ng ulo ko, hindi, pag kumilos ako sa suka, ang suka, ang grabe po, ang nangyari yun. Yun pala po, ang BP ko ay 210/120. Napakabuti ng Diyos, mabuhay sa buhay ng ating pastor. Talagang siya po binigyan ng karunungan. Amen. Pagamat wala po yung kakapres na pagpababa ng aking dugo. Pero pinainom niya ako nung gamot. Kasayangan po kasi. Dapat talaga nag-maintenance na ako eh. Ayoko po kasi uminom ng gamot lagi. Hindi po. Ayoko po uminom ng gamot. Kaya nagkakatiwala ko sa Diyos yung aking alta-presyon ng Diyos. Tapos yung Friday na natake ako, akala ko madadala na ako sa hospital. Pero sabi ko, si Pastora, sabi ko kay Sally, anuhin mo si Pastora. Kasi si Pastora talaga, siya po yung aking nurse, nanay, Pastora, ang lahat. Salamat sa Diyos, sa kanyang buhay talaga. Tapos nung pagkali na, so pinawin mo na kami, dahil
Pinobserbahan pa. Nung alas 10, niya po ulit ako. 1:40 lang po. Ang Panginoon, sa buhay na ito, talagang on Friday, imbes na umiga ako, sumama po ako sa Santol. Amen. Para po doon, kahit papano, siguro, ayaw ng Lord na lagi tayo nagtatrabaho, ayaw na po na bibigay natin ang ating buhay sa mundong ito. Amen. Dahil po, pagka sa tuwing nagaan po ako na strict ako nagtatrabaho, ganun po ang nangyayari. Amen. Talagang mabuti po ang Panginoon. Diba sabi po sa Palagoy 3:37 na lahat ng bagay ay kapahintulutan po ng Diyos. Ito man po ay mabuti o hindi. Amen. Talagang pinapahintulot na siguro meron siyang dahilan. Amen. Kung bakit ganun. Siguro pinagpapahinga niya ako. Ganun na. Pero salamat sa Panginoon sa kagalingan. Amen. Hindi ko na nararamdaman yung magandang pakiramdam. Amen po. Purihin ng Diyos sa kanya po lahat ng papuri. Amen. Sa Diyos po ang pagkulihan. Natunay nga po, no? Sabi ng Diyos sa Isaiah 53 verse 4 na sa kanyang mga latay, amen, tayo'y kanyang pinagaling na. Amen. Malaga yung high blood, ano man yung mga sakit karamdaman na yan. Amen, no? Tunay na ang Diyos. Amen, ang may hawak sa ating mga kalusugan, sa ating buhay. Kaya niyang kontrolin, kaya niyang hawakan. Amen, ang ating mga kalusugan. No? Tunay na ang Diyos, amen, ang nagpapagaling sa ating lahat na sakit at karamdaman. Kaya no, tayo no talaga ng napakabuti ng Panginoon. So, sino pa po ang nais magpasalamat sa Diyos na buhay? Amen. Mula pa natin po ng Diyos sa buhay po ng mga Kristiyan. Hallelujah. God is good. All the time. Amen. God is good talaga, no? Sumuhin ng Diyos sa buong isang linggo. Kaya balik ko lang yung pagpapasalamat sa Diyos. Dahil sa maraming bagay na ginawa niya sa amin na sa ano namin, itong Thursday, hindi na kami nakarating. Yan, meron yung problema ko sa sasakyan. And then, salamat din sa Diyos kagabi. Imbis ko punta kami dito, umuuna yung mga anak ko at saka yung mag-prayer and fasting kami dun sa bahay nila, dun sa Joy at yung dati. Sabi, yung papa niya, nandun sa lamesa, no? Bakit ako, matugtog na siya kasi mag-prayer and fasting na kami. Eto ngayon, ba't lumipat? Umakit siya sa kwarto, mag-aagsagan kayo kina. Dito na lang tayo kasi ano daw, marami pa sinasabi ng anak niya. Sige, siya mo na. Tuloy tayo. So, nag-prayer fasting kami kagabi, kami lang mag-asawa. Sabi ko salamat sa Diyos. Kahit pa paano na. Dahil ayos din naman namin ng prayer fasting namin kagabi. Na wala sa laban. Sabi ko, ulit na lang ang Diyos, no? So, hopefully, mabaya, may iba patutuod din si Pastor Ramino. Dahil may ginawat ng Diyos ang kanyang buhay. Na sinave siya sa kanyang, na siya na pala kami magpapatutuo. So, salamat po sa Diyos, sa buhay. Hindi niya kami pinabayaan. Sa mga lakad ko, sa mga interview ko, sa mga kapitan, Pampanga to Panli. So nakaraos namin na maayos, sasakyan namin kahit papano, hindi naman medyo naglulo ko, pero nakaaraos naman. So sa gay ni Lord. So kahit papano, may nakakilising. Hallelujah po ang Panginoon. Kahit papano, nairaos ang pamilya lahat sa bahay. Talagang ang Diyos na napakabuti, gagamit siya na nag-deliver para pagpapalahin ka. Kung ikaw lang ay lagi na sa Kanya. Amen! So, salamat sa Diyos. Pinabalik ko lang ang paborito sa salamat. Salamat sa Diyos na buhay. Sa buhay ng aming Susan. Talaga, no, yung pagpapala, yung pagsama mo gabay ng Diyos, ay may mo talaga na amen, na talaga nabubuhos yung pagpapala ng Diyos na umuulan sa kapanahunan. Amen. Salamat po sa buhay ng Diyos sa buhay ng aming Susan. Sino pa po? Wala na po ba sa girls? Ay! Wala. Wala pa ako ng buhay ng Diyos sa buhay ko. Hindi naman din ang isa. Hindi na po napakabuti ang Panginoon. At higit sa lahat, sa likod niya, sa ginamit. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon kami sa probinsya ng aking asawa. At nagpapasalamat din po ako sa isang lingkong paghihingan. At salamat sa kahabagan na po. At dito po kami ngayon. At salamat po sa Diyos. Nandiyan na po yung kapatid ko na. Nagpapasalamat po ako sa likod ng Diyos sa buhay niya.
kasi ang mundo, pag nag-birthday, di ba meron yung mga ganyan, mga video na akala nila kumakanta pa kami, nakikiyahin pa kami sa mundo ito. Sabi po ng kapatid ni Brad na kumanta daw po kami, pero sa Diyos po lahat ng pakuyan. Sabi po niya, isa yung mga born again daw po, doon sa kanilang lugar, ay nagiinom at pag nalasing ay sumasayaw, tumataya pa ng kuwete. Kumbaga po, hindi kaya pa sila dito. Kaya po, sabi nila, bakit daw po iba kami? Na kung saan ang kilos, galaw, pananalita sa Diyos po lahat ng pakuyan. Amen. Sabi ko nga po, napakabuti po ang Diyos. Nag-ipon po sa buhay ng pastor, na ginamit niya para po mahubog kami. Talaga kung napakabuti ng Panginoon kasi po, hindi po naman po talaga tayo makatransport kung ang tingkod ng Diyos ay worldliness. Kasi po diba, sabi ko pag nasa tagapagpanuna ay karnal, tayo po mga sumusunod sa Kanya ay magiging karnal. At nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi po, binigyan niya po tayo ng matalinong pagpapanguna sa Panginoon ng Pastor. Pastora, kung saan tayo ba yung transport na hindi po pala yung i-apply na sa mundo dahil talagang huli nga po napakabuti na ito kasi ma-amaze sila kasi bakit naging ganyan ka? Sabi nga po na siya po ay kumbaga kung bara-bara lang siya pastor, hindi po tayo mababago ng ganyan na talaga. Pero dahil nga po napakabuti ng Panginoon, siya po yung lumulohod, ipapakumbaba sa Diyos. Kanya po tayo nabago. Sabi nga po niya sa akin, sana Lisa, magkaroon din kami ng katulad ng pastoran. Sabi ko kasi sa aming pastor, mag-pray ka lang po sa Diyos. Hindi yung kanya ng tagapanguna na katulad. Kaya po, magpapasalamat lang ako talaga ako sa Diyos. Kasi mag-asawa. Kaya sabi ko sa kanya, ma, maging matatagtama. Kahit ano yung padala ng diablo, sabi ko, ma, hindi natin si Jesus. Amen. Kasi hindi ko naman po talaga naranasan yan. Yung maging masaya. Yung totoo na pag-ibig. Pero sabi ko sa mga lagi kayo lumaban kasi totoo po ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Sabi ko Amen. sa pastora, ang pagtulad sa Biblia, pumasok sa puso. Sabi nga po ng kapatid ni Brad, ano yung isa? Ipinasok ko sa puso. Sabi ko, opo, kung ano po nakilala ko si Jesus, ipinasok siya sa aking puso. At isinabuhay. Kaya po ako na-transform. Yung po sa Diyos ko lahat ang kapurihan. Kaya po pala, nilang ng Diyos na ulit. Hindi po tayo para magpayabang at magpapala. Kung di ba rin pakita ng Diyos na siya'y buhay. Amen. Gagamitin niya yung mga tao na katulad ko na di ba isa ko. Yun alam niya ako na ako'y mahalo. Dahil gusto rin ko ipakita ang kalala ng Diyos sa buhay ng kapatid ni Brad. Ito, buhay ng Diyos. Sa pamamagitan ng buhay namin, na kung saan din natin po si Pastora, yung po sa Diyos po lahat. Amen. Ang kapurihan. Salamat sa Diyos sa buhay na makita talaga natin na yung pagbabago. Amen, no? Tunay nga po na ang Diyos ng church na ito ay nagbabago ng buhay. Amen. Kita po natin na talaga na sabi nga na sa 2 Corinthians 5:17, no, kapag na isang tao na pag-isa na kay Kristo, siya isa ng bagong nilalang. Amen. At kapag kay Kristo konektado, may pagbabago. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon na talaga ang Diyos po ang kapurihan sa buhay po ng mga binalisin. Sa buhay sa mga po tayo, last ko na lang po kasi wala na po oras. Wala pa ang natin ng buhay na Diyos sa buhay po ng Tatay Boy. Amen. Kailangan po natin magpasalamat talaga sa Diyos na buhay. Huwag natin sarilinin yung mga ginawang mabuti ng Diyos. Kailangan nakakapagpalit ng mga kapatid sa pananampalataya sa Kanya. Huwag nagpapasalamat sa Diyos na buhay muna sa Pagkakailan po ng Lord sa ating mga parang sa buhay. Nagpapasalamat po yung nangyari sa akin yung nakaraan linggo na kami ay humayos na ito. Noong linggo, nung pag-uwi namin, nagsila po ng madaling araw ng mga 3. Amen. Napakasakit po ng aking tiyan. Amen. Parang talaga siya hinihilwa. Tapos sumabay yung sikmura ko na parang akong nasusupa. Ang ginawa ko, bumangon ako. Tapos uminom muna ko ng mainit na tubig.
Amen. Pagkatapos, bumalik pa po sa aking higaan, nag-pray po po sa Panginoon. Amen. At sa pangalan ng ating Panginoon Diyos na buhay, pinasaan po ang gawa ng demonyo sa ating buhay. Amen. At hindi ko sa Diyos ang kagalingan. Amen. Sabi ko sa Panginoon, nawa magmanatili yung sakit na aking naramdaman. Amen. Naalala ko rin po kasi makakatulong ko rin na pralusin sa paggawa ko ng kisanin. Paano ko makakagawa? Amen. Alam niyo po, napakabuti po ng Diyos. Amen. Pagdating po ng witness, sa po kay Pastora, sa po, salamat kay Lord. Bukas pasok na po ako. Amen. Napakabuti po ng Diyos. Tumawag lang po tayo sa Panginoon. Gawin po natin ang power. Ibigay ng Diyos sabi sa Marcos 16:17, tunay nga na ang Diyos po ay makapangyarihan. At ang lahat po niya na sa Diyos po ang papuri. Diyos, sa Tatay Boy. So, sino lang po? Wala na pong oras. Sino po ang nais magpasalamat? Amen. Palakpak ako natin ang buhay ng Diyos. Amen. God, no? Ito rin nagpapasalamat sa ng buhay ng Diyos ang pagkaan niya. Ako, iningatan, pagkaan rin niya. Paano ang Diyos na ano sa ano na yung buhay ko. No, alam po natin na tayong lahat na naman tayong mga kanyang problema, mga kanyang pagsubok. Pero alam ko talaga na ikaw talaga ninalay kay Diyos, kay Jesus Christ, talagang hindi kanya probayaan. Tulad kagabi kami nag-prayer fasting din, at kami nagkarating kagabi, pero nag-prayer fasting kami sa bahay. Tapos yung mga tao doon sa bahay namin sa labas, mga kapitbahay namin, niyaya ko sila na sabi ko sa kanila, may parating na malakas na bagyo. Bagos, di naman natin mapigilan yan. Parating naman sa ayaw natin sa gusto, darating talaga siya. Sabi ko, samahan niyo kami na mag-prayer fasting kahit prayer man lang ang iyatin niyo sa amin. Kahit pa paano, meron tayong protection pero nasagot sa akin, nanalig kami na ang bagyo, hindi dadaan sa atin. Sabi ko, nanalig ka nga, hindi ka naman gumagawa. Hindi ka naman nag-pray kay Lord na kasama ka doon sa ililigtas. Nanalig ka nga na ilis niya, pero kulang ka sa, marami pang kulang. Iba talaga yung mag-prayer tayo, hingin natin sa kanya na sana kung dumating man yung bagyo, alam mo naman yung mga bahay natin dito, mga takpi-takpi lang, baka sa gitna ng hadi-hadi, kasarapan ng tulong natin, nagliparan na yung mangyero. Pero kung manalangin tayo na ilayo niya sa atin yung anumang mga sakuna, kahit mahimbing ang tulong natin, pangatag tayo. Sabi sa akin, basta ako kuya, nanalig ako, nahili. Sabi, ano mo na tayo yung pananalig mo? Pero kulang pa rin sa gawa. Kailangan manalangin ka, mag-prayer ka, para mas magaling sama-sama tayong manalangin. Ayaw talaga nila. Hindi yung mga anak ko, niyaya ko na. Pumayag sila muna, dala-dala ko na yung maliit na speaker. Kasi, kakan ka ba? Sa problema may tumawag naman yung kaibigan nila na darating daw. Sabi ko, gusto kong mahapagin. Hindi, dadala ko yung Bible, dala sa lamisa. Sabi na nila, Papa, magsisima kami bukas pagkatapos nasama kami sa Lord. Magagalit sa Lord sa akin. Sabi ko, alin pang nagagalit sa Lord sa inyo? Yung sasama kayo sa prayer ng fasting o yung pumupunta kahit malayo mag-attend ka ng inuman? Sa Marikina na, nakakarating kayo ng inuman na, samantalang dito na, sa lamisa lang na po, hindi kayo makakasama. Sabi, iba naman yun. Anong iba? Ano bang pagkaiba nun? Sabi ko, pag pumunta kayo sa inuman, ang aga-aga pa, nagkagayat na kayo. Samantalang ngayon, ang lapit-lapit lang, nagsasakyan, hindi naman kayo sumabay. Ayaw pa rin. Alam mo talaga, sa talaga, magawa talaga ng parang paano sila, sabi ko, bahala na yung buhay nyo. Kanya-kanya rin kaligtasan, kung kanya man paniniwala ninyo, wala akong magagawa, basta kayo, hindi ko nagkulang sa inyo. Eh sabi naman nyo, di ba? Isip mo sa kanila, kung anong tama, labas ka na doon. Ang importante na naisabi mo sa kanila. Bahala na sila sa buhay nila. At least, tulad ni Pablo, di ba? Na sinasabi niya, ano siya sa magandang balita, bahala na sila, maniwala sila sa hindi. Kaya,
sabi ko sa kanila, Lord, kailan mo kayo baguhin itong mga anak ko, pati yung mga kapitbahay ko. Kami talagang halos mag-iyak-iyak na kami sa pagpanalangin. Yung mga kapitbahay namin nagtatawanan lang. Sabi ko, ganyan ba yung nanghingi ng yung protection na nagtatawanan, nagiinuman. Sabi ko, Diyos, buti na lang inilay. Sabi ko, Lord, buti na lang inilay mo na ako sa mga bagay ng ganyan. Amen. Sabi ko, kaya, mabuti ka na, Diyos, Amen. sa lahat ng oras. No? Tapos nung nakarang mga araw, muli ba, may differences ka namin. Alam mo naman, graduation ka namin. Kita nga maiwasan na yung mga kunting diferensya. Sabi ko, parang tinatamad akong gawin. Ang ginagawa ko, iba naman yung ginagawa ko, inisip ko na ko. Sasama natin kami ng yung bibliotek. Mas wala kami gagamitin. Sabi ko, gagawin ko na nga lang. Ngayon, ginawa ko, nag-jack na ako. Tapos nung nakaangat na yung harapan, inisip ko naman, papasok ba kung tinatamad talaga ako? Parang ayaw ko talagang gawin. Ang ginagawa ko, may malaking purong kahon ng punuto na mangga, mupo ako doon sa harapan, tinitingnan ko. Sabi ko, ang hirap naman ito gawin. Parang tamad na tamad talaga akong pumasok sa ilalim. Sabi naman sa akin ng kapitbahay namin, kaya kung ayaw mong gawin, huwag mo nang gawin, baka may ano pang mangyari sa'yo kasi sa amin kasi may pamanihin. Sabi ko, sa amin walang mga pamanihin. Kasi kung totoo pa yung pamanihin, marami na yumaman sa pamanihin. Marami na yumaman. And then ginagawa ko, gagawin ko na, inisip ko nga yung bibliotek, inisip ko. Kumuha ko ng karton, lumuhod ako para gagapang. Tamang-tama talaga pag loob kong ganit, bumagsak yun dyan. Sabi ko, purihin ng Diyos. Sabi ko, iningatan pala talaga ako ni Lord. Amen. Ganyan talaga sa bayan ng Diyos. Ganyan talaga sa buhay natin. Kasi kung hindi ako paligtahan, siguro tama-tama talaga pagsutunan, bumagsak sa akin. Ang problema naman, kung nangyari yun, baka nagtiis ako doon na naipit. Kasi hindi pa naangat yun, wala yung kasi maghanap pa sila ng ipan dyan para iangat. Sabi ko, ganun. Matindi talaga ang buhay ko talaga na pinuntahan ni Lord. Sabi ko, kahit Amen. makasalanan, at least, ang Diyos talaga hindi nagpabaya sa akin. Amen. Salamat. Let's go. Amen. Grabe pala yun. Salamat sa Diyos sa buhay, sa pag-gabay sa buhay ni Pastor Ronnie. Ano talaga doon sa yung pag-ingat, yung paggabay po ng Diyos sa ating mga buhay na tayo mga lingkod ng Diyos, nilalayo niya sa lahat ng kapahamakan at sa lahat ng magagawa ng Diablo. Away lang yun eh. Amen. Sa tanas lang yun, gusto niya makahamak ka, wala siyang plano. Hindi makahamak ka, dayain ka, lahat ng mga kasinungalingan sa ating buhay. Pero dahil meron tayo dakilang Diyos, amen, nag-iingat, gumagabay sa ating mga buhay. Diyos ko, ang kapuro lahat. Sa maikling minuto, ako rin po yung magpapasalamat sa Panginoon, amen, sa pag-ingat paggabay niya sa aking buhay. Una, hihingi ako ng tawad sa Panginoon, sa aking pagkukulang, sa aking kapabayaan, hindi ko alam kung yun nga sa mga ng pakiramdam ko, hindi ko alam kung napagod ako sa biyahe kagabi kasi ngayon lang ulit ako bumiyahe na gano'n, hindi nakamotor, gano'n. Ewan ko ba? Pero sobrang bigat talaga ng pakiramdam ko kanina umaga pag-isip ko, ang sakit ng bato ko. Sabi sa Panginoon, tapos nagulat ako yung oras, ngayon na. Sabi ko, akala ko na nanaginip pa ako eh. Kasi sabi ko, ano yun? Kasi nangyari na sa akin yung nakaraan yun. Nakita ko yung orasan ko, 9, yung pala, yung time na yun, hapon na. Purihin ng Panginoon, pero may totoo na pala nangyari. Isang bagay pinapapasalamat ko sa Panginoon dahil nakaabot pa rin ako sa pag-awit sa pagtutugtog. Isang bagay pinapapasalamat ko maging, amen, yung kagalingan. Mula pa to nung Wednesday, sumasakit na yung bato ko. Hindi ko alam kung bakit. Sobra talaga yung ipon niya. Sabi ko, high blood ba to? Ano ba to? Hindi nakakatutulog na high blood pa ako. Purihin ng Panginoon. Di ko alam kung hindi ako ng tawad sa lahat ng kapabayaan ko sa aking kalusugan. At naniniwala ako
na siya yung dakilang manggagamot ng ating buhay. Amen. At yun po, no, sa pag-ingat magabi ng Diyos, papasalamat ako maging sa mga pagpapala na hindi ko inaasahan na dumadating sa aking buhay. Kaliwat kanan, talaga na ipagbuhos ng Diyos sa aking buhay. Tunay na tapat at dakilang makapangyarihan ang Diyos sa aking buhay. Maging sa aking mga sa akin po, ibigay mo na po sa susunod na tatayo ang promise ng buhay po ni Kuya Michael.